Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para tuwing mag-upload tayo ay manon-notify kayo. So ngayon nga guys ay meron tayong ire-review na isang fresh na isang loan application. At sabi nga ito daw ay sulit. At meron din nga itong magagandang feedback na nabasa ko sa kanyang loan, sa kanyang application mismo. Disclaimer lang ulit mga ka-reloan bago natin ituloy itong video na to. Hindi ko po kayo inuobliga na mag-loan sa mga loan application na to. Hindi po ako agent, hindi rin po ako nagpo-promote. Nasa sa inyo pa rin po ang 100% na pagpapasya kung gusto nyo bang mag-loan dito. Basta ipapakita ko lang sa inyo ang process at magbibigay ako sa inyo ng information tungkol sa loan application na to. Syempre magsasabi na rin ako kung ito ba ay approve sa akin o hindi. Eto ang loan application na to ay designed for users in the Philippines daw. So, medyo friendly daw ito talaga sa ating mga Pilipino. Urgent loan, max loan up to 50,000 pesos. And yung borrowing term niya ay 91 hanggang 360 days. And meron siyang daily interest rate na 0.05%. Simple online loan for your daily needs. Clear terms and transparent interest. Reliable financial support tool. At kapag ka-download nga natin dito kay Sulit Peso kasi yung pangalan ng loan application na i-review natin. So meron siya sa mga Google App Store ninyo. Sulit Peso, simple online loans at naka-under siya kay Pera Loans 7 Lending Corporation. So meron siyang 4.6 na stars and meron siyang 251 na reviews. So parang dun pa lang sa Pera Loan 7 Lending Corporation ay medyo hindi na maganda yung pakiramdam ko dito kasi kilala niyo naman yung mga may pera na pangalan sa mga loan application nila. Talagang hindi masyadong magaganda yung feedback natin sa mga yun. At kapag ka-download nga natin sa kanya, eto na yung kanyang pinaka-homepage. Sulit Peso. Ayun, binati pa tayo. Good afternoon daw. At credit score na 950. Naka-question mark siya. At ayun, mag-apply na tayo. Approval in just 3 minutes daw. Apply na tayo dyan. At pagkatapos nga nun, lalabas pa itong allowing usage access authorization will increase your credit limit. So, continue lang natin kasi nga, pare-parehas lang naman sila ng style. Hindi man tayo makaka-continue kung hindi natin to i-approve. And then, eto na yung identity information, yung ID type. At saka kailangan natin picturean yung ID natin front and back. Ito yung mga ID na hinahanap niya. UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal ID, national ID, electronic pwede rin, GSIS, PhilHealth ID. Then pagkatapos nga natin picturean yun ay ito, lalagyan din natin yung ating ID number, first name, last name, middle name, optional lang naman siya, and then yung ating gender. At ito na tayo sa personal information, sa industry classification, pwedeng accounting, ayan, nandiyan yung mga pamimili nyo. Meron namang driver, may farmer, may mga simpleng trabaho lang din naman na pwede, na tinatanggap niya. At sa personal information nga ay bukod sa industry classification, meron ding household income source, educational background, marital status, number of children, number of credit cards, ownership of property, residential address, detailed residential address, email address. Kailangan nyo ilagay yung email address nyo dito, pero yung Viber account dito ay optional lang, pag Facebook ninyo ay optional lang, pati yung alternate phone number ay optional lang din naman. So kapag kinlik nyo naman yung mga yon ay lalabas na dun yung mga pamimilian. Doon sa may industry classification, meron din dong student, meron ding unemployed, and meron ding other. So yun, mga tinatanggap niya siguro yan kasi nandiyan naman din sa pamimilian. So kung estudyante pa lang kayo, wala kayong trabaho, housewife lang kayo, ay pwede dyan. Doon sa emergency contact niya ay 3 yung kanyang hihin. At sa pangatlo nga ay optional lang naman daw. Then ito pong emergency contact na to ay nagdadirect po ulit sa ating contact sa phone book natin, sa cellphone natin. So kailangan yung ilalagay nyo dito ay nakasave sa inyong gamit na cellphone. Then ito na tayo sa identity verification. At meron nga ditong facial recognition. Pagkatapos nga nun ay i-continue na natin. Then waiting na tayo sa pag-approve niya sa atin. Then dito nga nung i-approve niya na tayo, wala naman din siyang ipinakita kung magkano ba yung pwede nating hiramin. Wala din yung mga
terms, halimbawa, kung 1,000 ba ipapahiram niya sa atin, at kailan yung due date or kailan yung babayaran, wala naman siyang sinabing ganun. Then, ito nga lumabas na, urgent loan ay hindi daw tayo approve. Update your info and try again daw within 14 days. So, hindi tayo na-approve dito kay Sulit Peso. Maigi na rin kasi nga, hindi naman kumpleto yung kanyang details. Then, etong Sulit Peso na to ay ka-update lang niya nung March 20, 2026. Pero dito sa mga reviews, sa mismong application, ang nakalagay nga dito ay very fast processing daw, fast and smoothly apply, easy to apply. Tapos may nagsabi pa nga dito, it seems like the people who give 5 stars are their employee to gain high rating in starting. This app is really useless. Easy to use but auto-reject. Auto-reject yung na-experience natin ngayon. Parang wala pang 5 minutes na reject niya na tayo agad. Nakakatakot yung mga ganito kasi nakapagbigay tayo sa kanya ng information, tapos reject lang naman tayo. Rejection is part of application in useless app like this, but a no option of account deletion is really bad. And ayun nga, wala nga siyang deletion. Wala siyang account deletion. This app is not deserved even in 0 star. And I encourage you to not try this app. Tapos, meron pa ditong nag-comment, pag daw nag-borrow ka dito, walang naka-indicate kailan first payment mo. Charges are so high. Pag nag-borrow ka, let's say, ng 9K, matatanggap mo lang ay 6K due to some fees and you have to pay 9K plus back pa. And worse, 7 days lang. Tapos sabi pa niya, di ko magets yung application, mataas credit score, pero reject. Saka di nakikita asan yung in-applyan mo kung ano kaya yun. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, wala talaga. Pagka gusto niyo subukan itong si Sulit Peso, nako, mag-isip-isip kayo. Pero para sa akin ay hindi ko siya maire-recommend. Sobrang red flag itong loan application na to. Nakalagay pa nga sa kanya dito sa about this application daw ay fully licensed, safe and secure transactions guaranteed pa niya. Honest pricing, low interest rates with no hidden charges daw, and flexible payments daw. Pay conveniently through GCash, Maya, or banks. 24/7 access. Apply loan for anytime right from your phone and reject ka naman. Char. Dito sa loan agreement niya, nakalagay din dito, after the first day of your overdue period, an additional 3% per day overdue fee will be charged on the outstanding balance. So, napakahirap ding ma-overdue dito kay Sulit Peso. Kasi kapag na-overdue ka daw, 3% per day ang madadagdag sa babayaran mo, ha? On the first day of the overdue period, a penalty of 100 pesos. 10% of the loan amount will be charged. Grabe to. Basahin niyo yung loan agreement niya, grabe. So, ayun nga, wag na nating isa-isahin to. Basta ako ay hindi ko maire-recommend sa inyo tong Sulit Peso kasi hindi sulit yung pangungutang nyo dito. Sulit yung kikitain nila sa inyo dito kapag ka na-approve kayo dito. So, maigi na rin na hindi tayo na-approve dito dahil kapag mga ganitong klase ng loan application, ayoko ng mga ganito. So, yun lang mga ka-reloan. Sana ay naliwanagan kayo sa ni-review natin ngayon. Kung meron mang naghahanap kay Sulit Peso, sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng maayos na information at makatulong ako sa inyong pag-decide kung kayo ba ay mag-loan dito o hindi. So, yun lang mga ka-reload. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video natin na to, please like, share nyo na din para makatulong tayo sa iba, at mag-comment na rin kayo na experience nyo dito kay Sulit Peso, kung kayo ba ay na-approve or kayo ba ay na-reject at talaga bang sulit sa inyo to, para makatulong din tayo sa iba pa nating viewers. And syempre mga ka-reload, kung hindi pa kayo nakasubscribe, ay subscribe nyo na yung ating channel at hit the notification bell nga para lagi kayong ma-notify tuwing tayo ay mag-upload. Yun lang mga ka-reload. God bless you all. Sana ay makaahon tayong lahat sa pagkakautang, and sana ay iwasan natin ang tapal-tapal system para bandang huli ay wala tayong pagsisiyan. Yun lang, and God bless you all.